Ibinabaan na ang oras at dinagdagan ang tao na nagmamarka ng mga ebidensya ng House Prosecution Panel at Defense Team ni Vice President Sara Duterte para mapabilis ang proseso at hindi maudlot ang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. Kabilang sa mga ebidensyang nais pamarkahan ng prosekusyon ay ang kahon ng tax records ng bise at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio na hindi binuksan noon sa impeachment proceedings ng House Justice Committee. May unang balita si Sandra Aguinaldo. I just ask, when is the correct time to open the box? Naging sentro na ng argumento ng mga kongresista kung bubuksan ba o hindi ang kahong ito na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Naganap yan nang isumite ito ng Bureau of Internal Revenue sa House Justice Committee. Sa botong 38-6, nagpasya silang hindi ito buksan bilang respeto sa privacy ng taxpayer, lalo na't private citizen daw ang mister ng bise. Parang you are so near yet you're so far. Ngayon, kasama ito sa mga ebidensyang nais pamarkahan ng prosecution laban kay Vice President Duterte. Kaya sa isang manifestation, hiniling nila sa impeachment court na buksan na ang kahon. That particular BIR box was transmitted to the Senate na nakasil, na hindi pa yun nakita ng members of the Justice Committee. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. Katwiran ni Congresswoman Laila de Lima, makatutulong ang pagbubukas dito sa pre-trial conference para mas mabilis na kapag ipiniresenta itong ebidensya sa trial mismo. Sasagutin daw ng kampo ni VP Sara ang manifestation ng prosecution. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response. Ayon naman sa clerk of the impeachment court na si Attorney Renato Bantug, idudulog niya sa impeachment court ang usaping ito. It's something that I would need to discuss with the Senate President, and I'm sure he would also consult the other members of the Senate on how to best address that issue of that box. Kinatwiran din ng kampo ng bise na ang assets ni VP Sara na dapat talakayin ayon lamang sa panahong siya ay naging impeachable official o simula noong naging Vice President siya noong 2022. May Supreme Court decision na umano tungkol dito. Nasasaklaw lang po ng impeachable offense ay alleged offenses committed while the public officer is occupying an impeachable office, which is the Vice President noong 2022 to present. Kinontra naman ito ng prosecution. We have to be very clear that you cannot reach 88.5 million in 2024 without starting from a particular date, di ba? Which is why 2007 up until 2024 are relevant dates relating to the current net worth of the Vice President, which is specifically in issue on unexplained wealth. Para bubilis ang pagbabarka ng dokumento, nagdagdag ng marking teams ang impeachment court. Ginawa ring 9 a.m. hanggang 7 p.m. ang kanilang trabaho na dati ay hanggang 5 p.m. lamang. Ito ay para mahabol ang paglalabas ng pre-trial order sa Lunes o Martes at nang makapagsimula na ang paglilitis sa nakatakdang petsang July 6. There's no other date that is being discussed. It's still July 6. Kami sa prosecution, pinipilit ho talaga namin na matapos na itong marking of evidence. Kami rin naman, ayaw naming tumagal na ito. Gusto rin naman namin ng enough time para makapag-prepare na kami, look forward to trial itself. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung sino ang uupang presiding officer ng impeachment court. Pero meron sa mayorya na nagsusulong kay Senador Cheese Escudero. Sinagot ito ni Escudero sa kanyang podcast. Pagpapasa niya ng impeachment court pag nagsimula kami sa July 6, kung ano man ang sinasabi ngayon, lahat yan puro haka-haka pa lamang. 5 lamang ang abogado kasi sa Senado eh. Naghahanda pa rin daw si Senate President Sherwin Gatchalian na nagsabing sa ngayon siya ang presiding officer sa impeachment. Under our rules, ang presiding officer ng impeachment other than the President is the Senate President. Opo. So tayo po ang tumatayong presiding officer ng impeachment. Pero doon din sa rules, kung tingin ng Senado ay dapat mag-appoint ng iba, pwede rin yung pag-usapan.
Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News.